Ayun guys, at siyempre recommended naman talagang i-share yung video natin dahil ang dami nyong matututunan na hindi tinuturo dun sa school. Ito yung probe natin, tinuro ba sa school yan? Di ba hindi? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, bukas na naman po tayo dito sa ating pwesto. Ayan na po si Utoy, nagluluto na po ng ating calamares na puro harina. At siyempre, nagluluto na din tayo ng liig dito guys. At dahil bago mantika, sama natin sa video. Dito guys, medyo hindi maganda yung mantika kaya hindi ko na isasama sa video. Ito yung sibuyas natin. Uubusin nating harina, 20 kilo. Saan nakapwesto? Sa Caimito Street, harap lang ng pagkakaya sa elementary school. Napakaangas ng cart natin guys. Tinamay nakakamatay yung mga papel natin sa loob oh. Mga baso natin oh. Sa katagal-tagal lang nga ni Utoy dito na nagtitinda sa atin nakuha niya na rin ang tamang luto ng ating calamare. Ayun guys, magluluto tayo ng probe. Nakikita nyo naman ha, bago mantika namin. O eto na, maglalamas na tayo ng probe. Ayan, magdamag natin, kinaskas na naman yung probe natin. At siyempre wala tayo masyadong skin ngayon. Kaya marami tayo ngayong probe tsaka isaw. Shoutout kina sir guys, buhay na mano doon sa ating harina. At si kuya naman sa ating chicken skin, 100! At so yun, kailangan huwag mong tigilang kalalamas ng probe hanggat di nagiging ganito yung texture ng ating probe na para mayroon nakalagay na breadcrumb. Pero talaga, harina lang yan na kilo-kilo sa palengke. So guys, at sina kuya galing pang Maynila, libre natin ng 50 dahil naka-video guys. Yan, shoutout po kila kuya. Yeah, pangalan? Aaron Mahusay. Yan, shoutout kay Boss Aaron Mahusay. At so yun guys, hindi ko masyadong recommended yung bagong mantika pagdating dito sa pagluluto ng probe dahil hindi masyadong maganda yung texture niya. Mas maganda pa rin yung medyo may use oil. Ayan, pero ito gagamitin natin kasi nagpalit na po tayo ng mantika. Every 3 days po ay pwede ka magpalit ng mantika pag itong chicken skin ang iyong niluluto. Kung nakikita nyo guys, yung kaninang pinong harina ay naging na siyang ganito para na siyang breadcrumb. Ngayon, itong pinaglamasan na to, ito naman yung i-coat natin doon sa isaw natin para maganda yung texture ng ating isaw. Dahil golden brown na yung probe natin, ayan nakikita nyo naman ang lalaki niyan ha. Kinaskas ko po yan, magdamag halos ngayon. Ayun guys, at siyempre recommended naman talagang i-share yung video natin dahil ang dami nyong matututunan na hindi tinuturo dun sa school. Ito yung probe natin, tinuro ba sa school yan? Di ba hindi? So kung napapansin nyo guys, dalawang salang pa lang tayo, yung mantika natin ay nagkukulay brown na ayan. Kasi yung probe natin yan, golden brown na din oh. Unlike nitong calamares guys, dahil basa yung harina kaya hindi siya nag-iitim. Dito sa chicken skin, medyo umiitim siya kasi iba naman yung takbo ng mantika nito. Kailangan talaga dito hirit yung ating apoy. Ayan oh. So ngayon guys, dito na naman papakita natin sa inyo kung paano ba maglagay ng harina dito sa ating isaw. At syempre, pag maliliit yung pagkakaisaw, hihilahin nyo lang siya pababa para humaba siya. Parang malaki. Tapos pagkagaling sa tuyo, sausaw sa basa. Pagkagaling sa basa, balik sa tuyo. Tapos ikutin ng 3 ikot. Taptapin. Taptapin. Yan. Para na siyang turon. Salang. Yan. O, ganun ulit. Ulit tayo. Ayan, ito yung isaw natin guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tusok. Pagkasausaw sa basa, taptapin, ikot, salang. Patay mo na. So guys, promote ko lang na naman yung ating isaw. Ano? Dito sa tindahan natin, hindi ito pasarapan. Hindi kalakihan. Tapos pamurahan. Ayan, nakikita mo yung isaw namin guys. Ang laki oh. Halos isang dangkal. Kaya isang piraso pa lang talaga, busog na busog ka na.